Tatlong probinsya na nakaranas ng tagtuyot ngayong December at iba pang update ating tatalakayin kasama si Joey Figuracion, weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Magandang tanghali po, sir. Yes, Sir, Sir John, magandang tanghali po at sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok sa inyong programa sa ngayon. ayon po sa latest forecast ng Pag-asa, makakaranas daw ng matinding tagtuyot ang Batangas, Cavite at Oriental Mindoro sa buwan ng Disyembre. Ano po ang mga detalye nito? Yes po, ayan po ay base sa ating assessment in the past months, no, in the past 5 months, base sa natanggap na ulan ng mga lugar na yan at base sa ating forecast na magiging magkakaroon ng ulan sa Disyembre. No? Tama po na may kakulangan na nga sa tubig ulan, yung bahagi po ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro kinakabit na natin yan sa epekto sa nagaganap na El Nino sa ngayon. Okay, sir, may ilan ding mga probinsya naman ang makakaranas ng dry spell ayon sa huling report. Ano-ano pong mga probinsya ang mga ito? Yes po, base pa rin po sa ating forecast at sa assessment natin sa mga nakaraang mga buwan, may kakulangan na sa tubig or dry spell or nasa dry spell condition na yung bahagi po ng Benguet, yung Ifugao, Kalinga, Apayao, Mountain Province, so yung dun po sa mga lugar ng CAR, no? Sa Ilocos region din kasama na, may pagkukulang na rin sa tubig o nasa dry spell condition, particularly sa Ilocos Sur, sa La Union, sa Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, maging sa Bulacan, sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Aurora at maging sa Palawan area ay may kakulangan na rin po sa tubig unlan na natatanggap at maging nitong December sa forecast natin ay medyo konti pa rin yung ulan base sa binabase natin yan sa normal na ulan kung ang matatanggap ay below normal pa rin na ulan sa Disyembre. Sir, para po mas maliwanag sa ating mga kababayan, maaari niyo po bang ipaliwanag yung posibleng maranasan ng ating mga kababayan sa panahon ng drought at dry spell? For example, ano po ang magiging average na temperatura sa mga panahong ito? Yes po, ang ating pong pinapaalam, normally, pag ganitong mga kondisyon, ay iba-ibang level ng kondisyon base sa natatanggap na ulan o maging forecast or outlook na ulan sa isang lugar. No? So, may tatlo tayong kategorya ng potential sa kakulangan. No? So, sa mga kategorya ito yung dry condition, dry spell, and drought. So depende po sa level kung gaano karami yung reduction base sa normal na natatanggap na ulan ng ilang lugar. So pag sinasabi natin kasing dry condition, yung nasa dry condition yung isang lugar, below normal o about uh, uh, 41 to 80% lang yung natanggap nilang ulan o maging matatanggap na ulan sa base sa normal nilang natatanggap. No? So, two consecutive months na maranasan yan ay nasa dry condition. Naman, kung nasa dry spell condition naman yung lugar, kung tatlong magkakasunod na buwan, ay below normal. O below normal, yun yung yung may reduction ng ulan, which is yung percentage base sa normal ay nasa 41 to 80% lang yung natanggap. At maaari rin na nasa dry spell condition ng isang lugar kung way below normal yung natatanggap na ulan o matatanggap na ulan sa dalawang magkakasunod na buwan. At yung pinakamataas na level natin ng kakulangan sa tubig ay yung drought condition, which is yung below normal na rainfall condition nila ay naranasan sa limang magkakasunod na buwan o kaya naman tatlong magkakasunod na buwan na way below normal. So kung pag sinabi natin kasing way below normal, yung reduction sa tubig ulan na natanggap ay about 60%. So 40%, ibig sabihin 40% lang yung tubig ulan na natanggap sa buwan na yan o sa particular na lugar. Now sa kondisyon naman ng ating temperatura pagdating sa mga ganitong panahon ng El Nino ay ibig sabihin kung may kakulangan sa tubig ulan at yung ating, lalo na kung rainfed yung isang lugar, may
kakulangan din sa pabumuo ng mga ulap, no? So ibig sabihin, mas exposed sa sun ang lugar, ibig sabihin nagkakaroon ng domino effect. Mainit na nga, may kakulangan pa sa tubig, ibig sabihin may kainitan yung panahon. Actually, naka-experience tayo ng about warmer than normal nung October. Ibig sabihin, mas mainit ang ating October kaysa sa normal, maging itong mga nakalipas na araw ng Nobyembre ay mas mainit din yung ating naranasang panahon kaysa sa normal nitong nakaraang Nobyembre. So isa po yan sa epekto ng El Nino, mas mainit tayo sa normal. Okay, sir. Paglilinaw lang po, no, base sa mga bagyong pumasok sa bansa, nasa 10 bagyo pa lang ang pumapasok sa Pilipinas. Epekto din po ba ito ng El Nino? Yes, Ninya. Actually, isa yan sa pinaka-epekto ng kung meron tayong occurrence ng El Nino. So dahil nga yung bagyo ay medyo malayo siya nabubuo sa ating, more to the east siya nabubuo. So ibig sabihin, pag malayo, hindi na siya nakakaabot sa ating area of responsibility. At ibig sabihin yan, may reduction sa frequency o sa dami ng bagyo na pumapasok sa ating bansa at maging sa yung nagla-landfall o nagko-cross over land. Magandang balita yan, pero sa totoo lang, ang ating bagyo po, kung may kakulangan tayo sa dami ng bagyo, ay base sa pag-aaral kasi, ang bagyo ay isa sa driver ng ating tubig ulan. So isa siya sa factor na nagbibigay ng ulan sa atin. So kung may reduction sa dami ng bagyo, may reduction din sa tubig ulan sa ating bansa. Actually sa Luzon area, during this time of the year, about 70%, no, more than up to 70% ng tubig ulan natin ay galing sa bagyo. Yes. So Sir Joey, ito pong sinasabi ninyong dry spell, kasi hindi pa naman tayo sigurado kung magiging drought ito. Dry spell, gaano nyo ho, sa tingin nyo ho, based sa studies ng Pag-asa, gaano katagal ito mangyayari? Yes, ang ano kasi natin ngayon ay kung mag-persist ang El Nino, so kasi nasa dry months tayo sa ngayon, no? Yun yung normal nating klima, no? Nasa dry period tayo, no? November up to hanggang Mayo next year. So ngayon, ang nangyayari pag may El Nino, mas nagkakaroon tayo ng reduction ng ulan, which is nasa dry season, tapos kukonti pa yung matatanggap nating ulan, ibig sabihin malaki yung exposure natin o mataas yung exposure natin na nagkakaroon pa tayo ng kakulangan sa tubig. So ito nga yung tinatawag nating dry condition, dry spell, and drought. Okay. So maaring maranasan natin po yan hanggang next year sa mga dry period natin. So hanggang Mayo po maaring tumagal pa itong kakulangan ng ating at maaring nagkakaroon pa ng lag effect yung El Nino at although kasi papasok na tayo pagdating ng Mayo, June, July, August ay nasa rainy season tayo, pero maaring mayroon pang lag effect ang El Nino sa mga panahon na yan ng susunod na taon. Okay. Nako, dapat palang paghandaan ng ating mga kababayan, partikular na mga magsasaka, itong dry spell na ito sa mga probinsya kung saan mangyayari ito. So, sir, sa kasalukuyan po ba may binabantayan tayong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility? At posible po bang may dumating na bagyo bago matapos ang taon? Sir John, ngayon sa ating monitoring for the next 2 weeks, wala naman tayong nakikita na maaring pumasok o mabubuong bagyo sa ating area of responsibility o mag-cross sa ating bansa. Pero may makikita tayo mga low pressure area na maaring magbigay ng ulan. Itong shear line na tinatawag natin, yung dahil nasa amihan season tayo, pag nag-meet itong tinatawag nating amihan at yung hangin mula sa silangan, ay nagkakaroon tayo ng shear line. So nagbibigay pa rin yan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. But generally, although wala tayong nakitang bagyo na maaaring maka-apekto sa atin sa mga susunod na 2 linggo, pero meron tayong forecast pa rin for the month of December na maaari tayong makaranas pa ng 1 hanggang 2 bagyo bago matapos ang taon. Okay, so bukas po December 1 na. Ang bilis talaga ng panahon. Pwede pong malaman, sir, kung ano po ang inaasahan pa nating temperatura, for example, dito po sa Metro Manila, no?
kailan natin inaasahan yung pinakamalamig? Dahil minsan mainit pa rin eh. So hindi namin maintindihan yung panahon po ngayon. Oo, ngayon kasi nasa nasa amihan season. So, mararanasan pa rin natin yung tinatawag nating cold surges, no? Ngayong December. Ang pinaka-peak talaga ng di ba pag sa winter sa Northern Hemisphere. So, apektado tayo diyan dahil may amihan tayo na nakaka-intrude sa atin ng konti. But ang cold surges natin, inaasahan natin nitong December until February, no? At ang December natin, although sinasabi na sa forecast natin medyo mas mainit kaysa sa normal ang ating December, ang ating temperatura na forecast for December ay about 12 degrees. No? Meron pa rin naman tayo maranasang 12 degrees sa upland ng Luzon. At as high as 39 degrees Celsius ang ating forecast for December. So medyo, tulad ng nabanggit ko nga, mas warmer ang ating December kaysa sa normal. Pero asahan pa rin natin yung mga cold surges o pagbaba ng temperatura dahil may amihan season tayo sa ngayong December po. So, Sir Joey, linawin ko lang, sa Metro Manila, ano yung average na tinatansya nyo na maging temperatura? 30? About 17 degrees Celsius to 36.5 degrees Celsius ang ating tansya na mararanasan sa Metro Manila. Okay. 36? Sana lumamig pa. Sana, huwag naman 36. Oo nga. Oo. Pero sabi As niyo, low sir, meron naman pong as low as 17.1 naman. baka sa Baguio, no? So, minsan sa Ilocos, ang po, lamig-lamig. mararanasan natin Sa Metro Manila? ang 12 degrees Celsius po. Okay. Okay. Asahan namin yan. Asahan namin. So maraming salamat po sa inyong oras. Joey Figuracion, Weather Specialist mula sa DOST Pag-asa.